Alam mo bang may mga kumpanya sa Pilipinas na yung isang buwan na sweldo nila parang isang taon na sa iba? Gusto mo bang malaman kung ano ang mga kumpanyang ito? Ito ang top 5 Philippine companies na napakalaki ang sweldo. Kung ako sa'yo, isisave ko tong video na to. Baka ito na ang susunod na kumpanyang mapapasukan mo. Disclaimer lang ha, lahat ng figures na babanggitin ko ay base sa public data like salary reports, job sites, at official salary structures ng companies. Syempre, depende pa rin sa posisyon, experience, at level. Pero at least may idea ka kung gaano kalaki ang pwedeng kitain. Number 5, ING Hubs Philippines. Unahin natin ang ING sa BGC. Ito ay ang shared services arm ng Dutch bank na ING. May mga empleyado na nagsasabing above market salary ang kanilang natatanggap dito. Meron pa silang 14th month salary. Hybrid setup din sila. Meaning, may work from home flexibility. Sa financial services, yung tech roles nila madalas pumapalo sa 40 to 80,000 pesos plus per month. Tapos yung benefits na usual sa ganitong setup, gaya na nasabi ko kanina, may 14th month pay sila. Meron din silang HMO for employees at dependents. Kaya kung galing ka sa traditional local company na nasa 18 to 25k lang, ramdam mo na agad yung upgrade dito. Number 4, JP Morgan. Isa sa pinakamalaking bangko sa mundo. Matatagpuan ang kanilang offices sa Taguig. Ayon sa mga salary data, kapag analyst ka doon, around 460,000 pesos plus per year ang pwede mong swelduhin. Parang roughly 38,000 pesos per month na yan. At kung isa kang associate, nasa 700,000 pesos per year or 58,000 per month. Sa ibang salary platforms naman, average monthly pay daw ng JPMC employees ay nasa 70,000 plus ang range. Ang typical benefits nila, may HMO plus dental. Tapos meron din silang retirement and savings plan. Tapos may night difference at bonuses depende sa role mo. Number 3, Shell Philippines. Pasok din sa listahan natin ang Shell, global energy company na may malaking shared services presence sa Pinas. Ayon sa mga salary data, kapag specialist ka sa kumpanyang ito, nasa 47,132 pesos per month ang pwede mong swelduhin. Kapag shift leader ka naman, nasa 60k. At yung mga analyst roles nila, nasa 30k to 40k per month. Ayon yan sa Indeed. Number 2, Chevron Philippines. Sabi nila, isa daw ito sa malalakas magpasweldo. Ang Chevron ay isa ring energy giant na may shared services hub sa Makati. Ang salary data nila, kapag software engineer ka, nasa 57k. Kapag financial analyst ka naman, nasa 48k. At kapag customer service representative, nasa 32k. Yan ay ayon mismo sa Indeed. Sa pay scale naman, ang average annual salary ng Chevron employees sa Pinas ay nasa 700,000 pesos plus per year or roughly 58k per month. At ayon mismo sa mga empleyado ay quote, competitive pay, work-life balance, fun workplace. Number 1, Asian Development Bank. At ang nangunguna nga sa ating listahan, hindi local bank, hindi din BPO, kundi International Development Institution na nakabase sa Mandaluyong. Ito ay ang Asian Development Bank or ADB. May official salary structure ang ADB para sa local staff. Doon makikita na ang annual pay ng technical grades ay nasa roughly 782k hanggang 6.9 million pesos per year. Ibig sabihin, around 65k hanggang halos 580,000 pesos per month ang pwede mong sahurin. Depende yan sa level at position mo. Sa Indeed salary data, ang isang example lang, kapag consultant roles ang nakuha mo dito, 77k na agad yan per month. Take note, hindi lang sweldo ang malaki dito, pati benefits din, panalo. Ayon sa mga reviews, great medical and dental benefits to staff and dependents. Sobrang attractive din ng retirement benefits nila. At para sa ibang mga trabaho doon, meron ding benefits sa rent, education, health benefits na comparable sa United Nations at World Bank mismo. Yan ay ayon mismo sa mga empleyado doon. Kaya hindi na nakapagtataka na maraming professionals ang nangangarap makapasok sa ADB. Competitive ang hiring, pero competitive din ang buhay kapag nakapasok ka sa kumpanyang ito. Anyway, kung gusto mo pa ng mga pang klaseng insightful contents, uy, nakakita ka na ba ng pundasyon ng isang wind turbine? Nako, yung bakal na ginamit doon, sobrang dami. At kung wala yung mga bakal na yan,
Nako po, tumba ang wind turbine na daang talampakan ng taas kapag hinampas ito ng malakas na bugso ng hangin. Kaya naman, hindi mo talaga masasabing OA ang mga bakal na ginamit nila kasi talaga namang kailangan. Pero ang proseso ng paggawa nito, nako, next level na challenge. Kahit nga ang pinakasanay na construction crew, aabot ng 12 days bago mabuo ang isang foundation. Pero ano nga ba ang proseso ng paggawa ng mga dambuhalang wind turbine? Nako, maa-amaze ka. Una, tinatali ng mga manggagawa ang 46 tons na rebar para mabuo ang napakalaking steel cage. Dapat perfect ang sukat. Kaya gamit nilang surveying instruments na hindi pwedeng magkamali. Pagkatapos, binubuhusan ito ng high-strength concrete at kapag tumigas na, bumibigat na rin ito. 1,916 tonelada o katumbas na yan ng 480 na mga elepante ang bigat. Take note, iisang pundasyon pa lang yan ha. Pagtapos na ang pundasyon, saka naman darating ang pieces o piraso ng turbine tower. Bawat isa, higit 100 feet ang haba o 40 tao na pagpapatong-patungin mo nang nakatayo. Ganon siya kataas. Gamit ang crane, iisa-isahin nila itong itatayo-patayo. At dito pumapasok ang pinaka nakakatakot na parte. Kailangan tumayo mismo sa ilalim ng crane ang mga manggagawa para i-align ang bolt holes ng mismong tower sa bolts ng foundation. Imaginein mo, tunet-toneladang bakal nakabitin sa taas. Isang maling galaw, guguho lahat. Kaya kapag mahigpit na ang bawat bolt, doon palang opisyal na tapos ang base ng turbine. Pero hindi pa rito nagtatapos ang kwento. Kasi paano ba minimaintain ang isang higanting wind turbine? Bihirang-bihira mo itong makikita. Isang technician, naka-full safety gear, umuusad papasok sa core ng turbine, isang masikip pero napakalalim na chamber. Wala kang maririnig. Maliban sa paghinga mo at sa pag-angat ng specialized vertical lift na aabot ng daang-daang talampakan pataas. Habang umaakyat, tumataas ang init, pressure at risk level. Para kang nasa chimney ng isang spaceship. Pagkaraan ng ilang minutong pag-akyat, nararating niya ang tuktok, 260 feet mula sa lupa. Iba na ang view dito. Parang buong mundo nasa ilalim mo. Inaayos niya ang sensors, gears at components sa loob ng nacelle, ang utak ng turbine. Tinitiyak niyang tumatakbo ang blades ng perpekto para libo-libong bahay ang patuloy na may malinis na energy. Tahimik ang trabaho. Pero kung nagkamali siya, buong komunidad ang mawawala ng kuryente. Pero ang tanong is, ang cost ng paggawa ng isang wind turbine kasama ng foundation, tower, blades, installation at grid connection ay nagkakahalaga ng 3 to 4 million US dollars kada isa for a typical 2 megawatts turbine. At kapag kinonvert mo yan sa peso, 171 million to 228 million pesos bawat peraso. At tandaan, hindi pa kasama dyan ang maintenance, permits, land leases, transport at cost para iakyat ang giant blades na kasing haba ng basketball court. Kaya bawat wind turbine na nakikita mo, mga nasa roughly 200 million pesos yan. Pero ang kapalit naman ay kuryente para sa libo-libong tahanan. At yung mga wind turbine na yan, hindi lang nakikita abroad. Meron din tayo niyan sa Pilipinas. Kapag pumunta ka sa Ilocos Norte, hindi mo pwedeng palagpasin ng Bangi Wind Farm, yung iconic row ng wind turbine sa tabing dagat. Meron din sa Pangasinan, Rizal, Guimaras, Mindoro at marami pang parating. Kasi habang tumataas ang demand sa malinis na energy, mas dumadami ang wind turbines sa bansa. So yun nila, may kwentong puno ng pawis, risk, engineering at guts. Ito ang wind turbines. The giants na tahimik pero malaki ang ambag sa power ng future na Pilipinas.